Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth. For He is amazing, He is wonderful. And He will never leave us nor forsake us. And His plan for us is to give us our inheritance, our birthright as His children. And so, He sent Jesus Christ to us to redeem us from our iniquities. Because Jesus Christ, He is the only mediator to the Almighty Father. He is the only mediator. No one else but Jesus. And I thank my Jesus Christ, my friend, my King, my Savior, for giving His life on the cross for us, for the forgiveness of our iniquities, for His precious blood that was shed on the cross. And we now have a hope in the future because of Jesus Christ. And I thank the Holy Spirit for the wisdom and knowledge, for guiding us always, making us remember the goodness of our Father and the teachings of Jesus Christ. So last time, I finished reading. Mag-isa lang ako nanonood, nakakatulog ko pa sarili ko. 2 Kings chapter 13 and 2 Kings chapter 14. Dito sa 2 Kings chapter 13, dito nag-reign as king of Israel si Jehoahaz. So, binabanggit lagi, pag may mga pumapalit na king sa Israel, ang binabanggit, followed the sins of Jeroboam the son of Nebat. Ano ang kasalanan ni Jeroboam? Worshipping the calves, no? The one in Dan and the one in Bethel. Worshipping idols. Kaya galit si Almighty Father. And so He gave the people of Israel to Hazael, king of Syria, all their days. So hirap na hirap ang kingdom of Israel because of the king. And also, kung ganun ang ginagawa ng king, ganun din ang ginagawa ng mga tao. Kasi yung leader, wicked. Kaya yung mga tao, wicked din. Pero pag humihingi ng forgiveness ang mga tao kay Almighty Father, pinapakinggan ni Almighty Father. So si Almighty Father, He allows us to suffer so that we may learn from it. We may learn from our mistakes. Para hindi tayo uulit sa kasalanan natin dahil mahirap pag pinarusahan tayo ni Almighty Father. Our Father, He loves us so much. That's why He's punishing us when we do bad things or wickedness. Because He wants us to be righteous like Him. Like Jesus. For us to claim our inheritance. Gustong-gusto ni Almighty Father ibigay sa atin lahat ng mga bagay. Lahat-lahat. Yung mga bagay na hindi nakikita rito sa mundo, no? Yung heavenly riches and glory. Gusto ni Almighty Father ibigay sa atin yon. Yung mga bagay dito sa mundo, it's temporary. Gustong-gusto ni Almighty Father ma-experience natin yung kung paano magmahal si Almighty Father.
Pero ano ang ginagawa natin? We are disobeying Him. Hindi natin siya pinapansin. Hindi natin siya minamahal. We are not faithful to Him. Kaya nagagalit si Almighty Father. Itinutuwid niya tayo. It's for our own good. Hindi na naiintindihan ng mga tao. Kagaya dito sa verse 6 ng 2 Kings chapter 13, meron pa rin silang wooden image ni Asherah or Ishtar. Astarte, Easter, fertility goddess. Kaya yung time ng time nito sa verse 13, ano lang ang meron sila? 50 horsemen, 10 chariots, 10,000 foot soldiers. Pero nung time ni Solomon, nung time ni David, ang dami nilang mga horsemen, chariots, foot soldiers. Marami silang gold, silver, abundance yung time nila. It's because David was obedient to the Almighty Father. After naman, naging king naman ay si Jehoash, no? He reigned 16 years. At dito rin nakalagay sa chapter 13 yung death of Elisha. Kahit na prophet si Elisha, nakakagawa ng miracle through the power of the Almighty Father, nagkasakit din siya. Namatay din siya. Ang exemption lang na nasa Bible na hindi namatay, si Enoch at saka si Elijah, no? Kinuha sila ni Almighty Father, kasama yung katawan nila, bigla na lang silang, si Enoch, nawala na lang. Inamin ni Almighty Father, kinuha niya si Enoch sa Book of Genesis. And then, dito naman si Elijah, kinuha ng chariot of fire with horses of fire. Hila-hila ng horses of fire. Yung chariot of fire. Kitang-kita ni Elisha. Ngayon, itong si Elisha, nag-suffer ngayon siya. Not because may kasalanan siya, kundi it's all for the glory of the Almighty Father. Merong reason si Almighty Father in everything. Ano yung reason dito? Bakit namatay si Elisha? Kasi, anong nangyari sa bones niya? Nung mayroong mga band of raiders, meron silang ibe-bury na dead man. Ngayon yung dead man na yon, inilagay nila sa tomb ni Elisha. And then, nung nilagay nila yung dead man sa tomb ni Elisha, nabuhay yung lalaki. Because of the bones of Elisha. So may reason si Almighty Father para buhayin yung man na ililibing. Yun ang reason ni Almighty Father. Hindi natin alam kung ano ang mission sa buhay nitong tao na binuhay ni Almighty Father. Pero, for sure, may mission ito, hindi lang nakalagay sa Bible. Kaya, hinayaan ni Almighty Father na si Elisha ay mamatay para yung bones naman niya makabuhay ng tao. Isang tao lang ang nabuhay, no? At may mission itong tao na to kung bakit nabuhay siya. At kaya siya nabuhay ay dahil sa bones ni Elisha. Ginamit ni Almighty Father. Naintindihan natin. So in everything, may reason si Almighty Father. Lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Painful man o hindi, may reason si Almighty Father. He knows everything.
At dito rin, no, binanggit na Israel recaptured the cities from Syria. Nabawi nila yung mga cities ng kinuha ng Syria sa Israel. 3 times na defeat ng Israel or Kingdom of Israel ang Syria. And then here on 1 Kings chapter 14, si Amaziah naman ang naging king of Judah. 25 years old lang siya. But yung mga high places, yung mga pag sinasabing high places, places for pagan worship. Pag sinasabing pagan worship, maraming mga sinasamba na bagay o tao na namatay na, or mga bagay sa nature sinasamba ng mga tao. That's paganism. Na up to now, ginagawa pa rin ng mga tao ang paganism. Hindi lang binabanggit ang word na paganism dahil ayaw nila, dahil para sa kanila pangit sa pandinig yung paganism or pagans. Dahil dati ang akala natin pag sinasabing pagans, mga taong walang Diyos. Hindi, ang mga pagans, marami silang sinasamba, marami silang niyuyukuran, marami silang ina-acknowledge na Diyos. Marami silang bine-venerate na mga saints. Paganism yan. Kahit pa sabi mo, hindi, si Paul naman yun, si Peter naman yun, kahit na nakalagay, di ba, sa Book of Acts, huwag nyo kaming sambahin. Sabi ni Paul. Siya, sino ba yung kasama ni Paul? Huwag nyo kaming sambahin. Tao lang din kami. Ngayon, anong ginagawa ng mga tao? Bine-venerate si Paul, si Peter, si John, na hindi dapat naman, hindi dapat gawin. Nagkakasala tayo kay Almighty Father. Instead of giving our time and effort to worship our holy God Almighty and worship Jesus Christ, ibinibigay natin yung oras natin sa mga apostles. Although apostles sila ni Jesus Christ, servants sila ni Jesus Christ, sila ay mga servants. Hindi dapat i-worship. Ang i-worship natin, King of Kings and Lord of Lords, our Creator, our Redeemer, ang ating Father, si Jesus Christ, at ang ating Tatay, si Yahweh, Jehovah. So, yung pumatay sa father dito ni ni Amaziah, yung pumatay sa father niya, he executed, no, yung mga nag-betray sa kanyang father. Si Jozachar and Jehozabad. Pero si Amaziah or Amaziah, he challenged the king of Israel na mag-war sila. Ayaw ng king of Israel. Pero makulit si Amaziah, king of Judah, so natalo si Amaziah. Kasi naging swell-headed siya naging mayabang siya. Dahil he defeated the Edom or the Edomites. Kaya lumakas ang loob niya, ang feeling niya kaya niyang talunin ang kingdom of Israel. So natalo si Amaziah dahil ang pinagtiwalaan niya ay ang kanyang sarili.
Hindi niya pinagtiwalaan si Almighty Father. Hindi nakalagay ito kung paano namatay si Amaziah, no? Pero mas nauna pang namatay sa kanya si Jehoash. Pero mayroong nag-conspire to kill Amaziah. He was betrayed also. At ang pumalis naman sa kanya ngayon ay ang kanyang anak na si Azariah, who was only 16 years old then when he became king. At na-restore niya yung Elath or Eloth. And then ang sa Israel naman na nag-reign ay si Jeroboam II. At ang prophet dito ay si Jonah, yung nilulon ng big fish. Prophet siya nung time na to. Siya ang prophet na nilulon ng big fish. Binanggit dito si Jonah, the prophet who was from Gath-Hepher. So, dito na tayo sa 2 Kings na tayo, chapter 15. 2 Kings chapter 15. In the 27th year of Jeroboam, king of Israel, Azariah, the son of Amaziah, king of Judah, became king. So, simultaneously, no? Si Jeroboam, king of Israel siya. Ika-27th year niya as king of Israel. Si Azariah naman, anak ni Amaziah, ang naging king of Judah. He was only 16 years old when he became king, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Jecoliah of Jerusalem. Azariah, it means Yahweh has helped. Azariah's name also is Uzziah. Azariah, Uzziah, iisa lang sila. Kasi sa iba, ang tawag sa kanya, Uzziah. So, 16 years old lang siya nung maging king. And he reigned 52 years. Pinakamatagal siyang naging king of Judah. Kasi itong si David, tsaka si Solomon, 40 years lang as king. Pati na rin si King Saul, no? Mga 40 years lang din. Pero ang pinakamatagal after nila ay si King Asa, 41 years. Pero itong si Azariah, he reigned for 52 years. Pinakamatagal. At naging king siya when he was 60 years old. So, he died when he was 68 years old. Ang nanay niya si Jecoliah or Jecoliah, which means the Lord has prevailed or Yahweh is able. And he did what was right in the sight of the Lord according to all that his father Amaziah had done. So, sinusunod niya yung kanyang tatay, yung yapak ng kanyang tatay, no? Ng good decision making, but verse 4, except that the high places were not removed. So kung sa kingdom of Israel, lagi nilang binabanggit, no, yung mga kings of Israel, sinusunod nila si Jeroboam.
yung kasalanan ni Jeroboam, yung calf. They worship the calf in Dan and in Bethel. Ngayon, pag Kingdom of Judah naman, ang binabanggit lagi, except that the high places were not removed. Meron din silang kasalanan, hindi na tinatanggal yung kanilang pagan practices. So both, no? Both kingdoms, meron silang pinanghahawakan na idols or idolatry or paganism or pagan worshiping. The people still sacrificed and burned incense on high places. Verse 5, Then the Lord struck the king so that he was a leper until the day of his death. Pag sinabing leper, hindi naman talaga ito ay leprosy na Hansen's disease. Pag sinasabing leper sa Bible or leprosy, it's skin disease. No? So he dwelt in an isolated house, and Jotham, the king's son, was over the royal house, judging the people of the land. So, habang king pa, si Azariah, meron siyang leper. Ngayon, naka-isolate siya. Hindi siya pwedeng makimingle with other people dahil mahahawa yung ibang mga tao kahit king siya. Hindi natin alam kung kanino niya nakuha yung itong skin disease na to. Dahil nga syempre, king siya. May mga nakakasalamuha siya ng tao bago siya nagkaroon ng skin disease. So yung nakakasalamuha niya tao, hindi natin alam dun, baka meron dun siyang nadikitan na tao na may skin disease na naipasa sa kanya. Kasi hindi naman hereditary yung skin disease na kay Azariah. No? Kaya hindi ba kaharap sa tao ngayon itong si Azariah? Dahil nga meron siyang skin disease or leprosy. Leprosy, ano yung word na yun? Leprosy. Rosy, meaning namumula. Di ba pag may sugat ka, nagmumula-mula? Parang sore, ganon. Pag may sugat ka, di ba pula-pula? Doon galing leprosy, no? Parang rose, parang rosy. Yung laman. Naintindihan ba? Leprosy. Naintindihan leprosy. Diba? Leprous. Yung root word, rose. Okay? Leprosy, rosy. Ibig sabihin niya, mamula-mula yung sariwa. No? Alam niyo naman yung sariwang sugat, no? Yung sariwang sugat. Kaya naka-isolate ngayon itong si Azariah. So, ang humaharap sa mga tao, ang nagja-judge, kahit na king si Azariah, yung kanyang son, si Jotham. Jotham means Yahweh is perfect. And Jotham, the king's son, was over the royal house, judging the people of the land. Pero kahit na meron siyang skin disease, he reigned in Jerusalem for 52 years. Siya pa ang pinakamatagal, kung sino pa ang merong leprosy, siya pa yung pinakamatagal na nag-reign. Kasi in decision making, syempre, siya pa rin ang nandun. Siya pa rin ang primary na tinatanungan ng mga tao. Pero kung may i-judge na mga simple na bagay lang, yung anak niya na si Jotham. So itong si Jotham, kahit na bata pa siya, expert na siya makiusap sa tao or alam na niya yung law, yung mga commandments, kasi nga exposed na siya, bata pa siya, habang king pa yung father niya. Now the rest of the acts of Azariah and all that he did, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Judah? So Azariah rested with his fathers, and they buried him with his fathers in the city of David. Then Jotham, his son, reigned in his place. No?
Ngayon, i-check natin ngayon yung leprosy. I-check natin yung leprosy dito sa Leviticus chapter 13. Sa ibang version, ang nakalagay, skin disease. Kahit hindi ko pa binabasa ibang version, no? Alam ko na, tinuruan na ako ng Almighty Father, na yung leprosy, kahit na anong skin disease to sa Bible, parang generalized yung tawag, leprosy, no? Kaya lang naman nagkaroon ng pangalan ng mga Hansen's disease, ng mga vitiligo, dahil nga nadidiscover ng mga tao kung ano yung bacteria or yung virus na dumapo sa tao. Pero nung time na to, halo-halo, isang ano to, generalized to. Ngayon, si Almighty Father, dito sa Leviticus chapter 13, kausap niya si Moses and si Aaron. Alam natin si Moses at si Aaron, galing sila sa lineage ni Levi. So si Aaron, siya yung high priest, no? Ang prophet ni Almighty Father, si Moses. And the Lord spoke to Moses and Aaron. Nandito tayo sa Leviticus chapter 13. And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, when a man has on the skin of his body a swelling, a scab, or a bright spot, and it becomes on the skin of his body like a leprous sore, no? Leprous sore. Or disfiguring skin disease. Nakaka-disfigure. Parang naiiba yung korte, naiiba yung itsura. Yun ang ibig sabihin dito, no? Ng leprous sore. Then he shall be brought to Aaron the priest, or to one of his sons, the priest. I-check ng high priest or ng priest. Walang doktor nun. Sino ang doktor? Sino ang healer? Si Almighty Father. So mga assistant niya, itong mga tao na to, si Moses, si Aaron. Kasi nga, si Almighty Father, nasa heaven siya, hindi siya pwedeng makihalo-bilo sa mga tao. Kasi nga, madumi ang tao. Kaya kahit kay Moses, hindi siya nagpakita ng face. Pinakita lang niya yung balikan niya, yung likod niya. Kasi mamamatay si Moses. So pag si Almighty Father nagpakita sa mga tao, mamamatay itong mga tao na to. Kasi namamatay ang mga kadumihan kay Almighty Father. Dahil si Almighty Father, He is righteous. He is holy. Kaya meron siyang mga assistant. Ngayon, si Jesus Christ, fertilized egg na siya nung nasa womb siya ni Mary. Yung Holy Spirit, nilagay yung fertilized egg sa womb ni Mary para magkaroon ng body, no? Si Jesus. Although may body si Jesus, pero kailangan ng process dahil para maging kagaya natin, para ma-experience ni Jesus yung maging isang tao at wala tayong mairereklamo sa tatay natin na hindi mo naman naiintindihan kami. Kaya si Jesus ipinadala niya. Naiintindihan natin, no? So balik tayo dito. Then he shall be brought to Aaron the priest, or to one of his sons the priest. The priest shall examine the sore of the skin, on the skin of the body, and if the hair on the sore has turned white, and the sore, yung sore, no, yung maga or yung sugat, appears to be deeper than the skin of his body, it is a leprous sore. Pag yung sugat, malalim pa kaysa sa skin niya, kasi may mga sugat na mababaw lang, diba? Superficial lang sugat. Pero may sugat na malalim na nanunuot sa laman. Ang tawag doon ay skin disease na yon. Dahil ano na siya, may hukay na yung skin. Tumatagos na sa balat. Then the priest shall examine him and pronounce him unclean, no, or defiled.
Pag sinabing unclean or defiled, merong bacteria or virus yung katawan ng tao. Si Almighty Father, inaalagaan niya yung mga tao, ipinapacheck niya, i-check mo, may sakit ba? Inaalagaan ni Almighty Father ang mga anak niya. Parang binibaby ni Almighty Father yung mga anak niya. Pero pag nagkakasala tayo, pinaparusahan tayo, kasi nga anak niya tayo. Verse 4, but if the bright spot is white on the skin of his body, and does not appear to be deeper than the skin, and its hair has not turned white, then the priest shall isolate the one who has the sore 7 days. Why 7 days? Complete number tong 7 days, di ba? So, makukompleto ngayon, 1 week. I-check mo ngayon kung gagaling ba yung sore na yon, kung mababaw lang, hindi siya malalim sa skin, at hindi yung may buhok, hindi naging white yung buhok. Alam ni Almighty Father ang ating katawan dahil siya ang gumawa sa atin. Kaya i-isolate. Bakit i-isolate? I-monitor. I-monitor nyo mga tao. Yung may sugat sa kamay, sa paa, kung saan ang sugat parte katawan, i-monitor nyo or i-observe ninyo. I-check nyo ngayon, lumalala ba? So, tinuturuan ni Almighty Father yung mga tao. At saka kaya i-isolate din para mailayo sa society, mailayo sa mga nakakarami. Bakit? Baka yung sakit na yon, sugat na yon, makakahawa sa tao, and at the same time, yung tao na may sugat, mahina ang kanyang resistensya or yung kanyang immune system. So, it goes both ways, to protect the people and also to protect the one who has the sore. No? Kasi baka yung ibang mga tao, mahina yung resistensya ng may sugat, yung ibang tao lalapit sa kanya, mas lalong lalala yung kanyang sugat, lalaki. No? Di ba ganun pag nai-infect yung sugat, lalong lumalaki? Verse 5, and the priest shall examine him on the 7th day. Di ba pag uminom tayo ng antibiotics, o 7 day mo yan inumin na, 7 days mo yan inumin na, ba't ganon? Dito ba nakalagay sa Bible? Sa Bible ba yon? Doon ba kinuha? Dito ba kinuha sa Bible? Pag inom tayo ng antibiotics, 7 days mong iinumin yan, balik ka sa akin. No? Di ba pag punta tayo sa doktor, ganon sabi. And indeed, if the sore appears to be as it was, and the sore has not spread on the skin, then the priest shall isolate him another 7 days. So, pag may sugat, kahit na hindi nag-spread, i-isolate pa rin, i-check every 7 days kung ano na ang nangyayari sa skin hanggang sa gumaling na, no? Verse 6, then the priest shall examine him again on the 7th day, and if indeed, if the sore has faded, and the sore has not spread on the skin, then the priest shall pronounce him clean. It is only a scab, langib, no? Yung sugat naging langib na, no? And he shall wash his clothes and be clean. So pati yung damit niya ay dapat labhan. Dahil pag hindi nilabhan yung damit, baka may bakterya yung damit. Kaya dapat labhan yung damit na isusuot niya. Verse 7, but if the scab should at all spread over the skin, after he has been seen by the priest for his cleansing, he shall be seen by the priest again. So, i-check up ulit, no? Constant ang check up hanggang sa gumaling. Verse 8, and if the priest sees that the scab has indeed spread on the skin, then the priest shall pronounce him unclean or defiled. It is leprosy or a skin disease. So, ano yun? Sugat. Ano yun? Meron siyang sakit. Sakit sa balat. No? Ibig sabihin ng leprosy, sakit sa balat. Sa Tagalog. Verse 9, when the leprous sore is on a person, then he shall be brought to the priest. And the priest shall examine him, and indeed if the swelling on the skin is white,
and it has turned the hair white, and there is a spot of raw flesh on the swelling. Pag merong nagsuswell yung sugat, tapos may raw, kita na yung laman, alam niyo yun? Tapos, sometimes meron ng tubig-tubig, no? Nagtutubig-tubig na yung sugat, sariwa yung sugat. It is an old leprosy on the skin of his body. The priest shall pronounce him unclean and shall not isolate him, for he is unclean. No? So sometimes meron ng rashes, no? Rashes 'yon, ha? Rashes, pero hindi naman nakakahawa, pero unclean pa rin kasi rashes. Pwedeng lumala, no? May mga rashes na pwedeng lumala at lagi spread lalo sa katawan. Kaya dapat i-control. Verse 12, and if leprosy breaks out all over the skin, and the leprosy covers all the skin of the one who has the sore, from his head to his foot, wherever the priest looks, buong katawan, kahit saan tumingin yung priest, ulo hanggang paa, likod, hanggang harap, kasi i-check buong katawan kung saan yung sugat. Then the priest shall consider, and if the leprosy has covered all its body, he shall pronounce him clean who has the sore. It has all turned white. He is clean. So, dry na. Nag-dry na yung sugat. Clean na siya. Pagaling na siya. But, when raw flesh appears on him, he shall be unclean. Pero, kung may sariwang sugat, unclean ang tawag doon. Pero kung dry na yung sugat, naglalangib na, white na siya, clean siya. Kasi dry na Verse 15, and the priest shall examine the raw flesh and pronounce him to be unclean, for the raw flesh is unclean. Bakit sinasabing unclean ang raw flesh? Kasi ang raw flesh, kita na yung dugo, no? May tumatagas na yung doon, liquid doon sa sugat. Part yun ng dugo, no? Nana, no? Pus cells. It is leprosy or skin disease. Verse 16, or if the raw flesh changes and turns white again, he shall come to the priest. Ngayon kung recurring, no, nagre-recur yung sugat, bumabalik, nagda-dry, bumabalik, nagda-dry, no? And the priest shall examine him, and indeed if the sore has turned white, then the priest shall pronounce him clean who has the sore. He is clean. So dapat laging check up ng priest kung ano ba ang nagde-develop ba or nagkakaroon ng sugat ba, lumalala ba o hindi. So alaga ni Almighty Father yung mga anak niya. If the body develops a boil in the skin, it is healed. Verse 19, and in the place of the boil there comes a white swelling or a bright spot, reddish white, and it shall be shown to the priest. And if, when the priest sees it, it indeed appears deeper than the skin, and its hair has turned white, the priest shall pronounce him unclean. It is a leprous sore which is broken out of the boil. Pigsa. Yung pigsa, nakakahawa yun, lumilipat-lipat kasi yun sa parte ng katawan ng tao. Nagkapigsa na rin ako. Dati isa lang ang pigsa, tapos hindi ko pinansin, tapos naging dalawa, naging tatlo, gumaling na, ay gumagaling naman pala, hindi na ako magpapadoktor. 4, 5, binibilang ko, 5, 6, 7, 8, hinahanap ko talaga, pinipilang ko. Hindi matapos. Nagpapunta na ako ng doktor, nagpa-inject na ako. Kasi, umabot na yung bilang ko sa 31. Hindi nung umabot na sa bilang ko sa 31, hindi ko na binilang. Kasi, ang dami na, hindi ko na mabilang yung pigsa, Kasi, paisa-isa, ganun, paisa-isa. Tapos, gumagaling, tapos magkakaroon na naman sa ibang parte, gagaling, magkakaroon na naman.
So, hindi ko na binili. Nagpunta na akong doktor. Simula nagpunta akong doktor, binigyan ako ng antibiotic. Gumaling na. Tapos in-injectionan ako. No? But if the priest examines it, and indeed there are no white hairs in it, and it is not deeper than the skin, but has faded, then the priest shall isolate him 7 days. So, noon pa man, meron ng quarantine. Okay? Pag may mga sakit ang mga tao, kina-quarantine. Verse 22, and if it should at all spread over the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is a leprous sore. Kumakalat. Ano ba yung mga skin disease na kumakalat? Aside from pigsa, may mga kumakalat eh. Measles, chickenpox, no? German measles, kumakalat yon, di ba? Paunti-unti lang. Tapos bigla na lang dadami. Ngayon, may mga skin disease naman na paisa-isa lang, like buni, no, ringworm. Nakakahawa rin pala yon, yung buni. Or yung jock itch, contagious din pala yung hadhad, no? Alipunga or athlete's foot, contagious din siya. Pigsa, kulugo. Pero yung vitiligo, hindi siya nakakahawa. Nagmumuti lang yung parte ng face niya. Or ng paunti-unti lang. Alam niyo naman siguro yung vitiligo, no? Walang nakikitang sugat or skin lesions. Kundi ang nakikita lang ay pumuputi lang yung balat. Yung psoriasis naman, hindi naman ito nakakahawa. Pero namamana ito. Ito yung kay Naaman. So psoriasis yun. Naging white as snow. Kahit bakbakin mo to, alam mo, bakbakin mo yung psoriasis, babalik ulit yon. Para siyang balakubak sa katawan. Ngayon, yung shingles, galing sa bacteria ng, or sa virus ng chickenpox. Madami pa palang mga skin disease dito, oh. Scabies, no? O, ituloy natin. But if the bright spot stays in one place and has not spread, it is the scar of the boil. Peklat ng pigsa. Hindi kumalat. And the priest shall pronounce him clean. Or if the body receives a burn on its skin by fire. So binanggit din dito na may times na ang mga tao ay napapasok sila, no? So skin disease ding matatawag yon. Or if the body receives a burn on its skin by fire, and the raw flesh of the burn becomes a bright spot, reddish white or white, then the priest shall examine it, and indeed if the hair of the bright spot has turned white, and it appears deeper than the skin, it is leprosy broken out in the burn. So ito ay second degree burn and third degree burn. Kasi pag break out daw. Therefore, the priest shall pronounce him unclean. Kahit na kahit na napasok ka, unclean ka. It is a leprous sore or defiled ka. Bakit? Kasi nga, pwede kang, pag may yung mga tao lalapit sa'yo, pwede kang lumala yung sugat mo, di ba? Pag mga taong nasunog na yung katawan, hindi sila pinapalapit sa ibang mga tao. Kasi nga, yung mga tao may dadalang bakterya sa kanilang sariling katawan. Lalala yung sugat, yung nasunog na parte ng katawan ng tao. Verse 26, but if the priest examines it, and indeed there are no white hairs in the bright spot, and it is not deeper than the skin, but has faded, then the priest shall isolate him 7 days. So, i-isolate na naman or quarantine. And the priest shall examine him on the 7th day. If it has at all spread over the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is a leprous sore, skin disease. But if the bright spot stays in one place and has not spread on the skin but has faded, it is a swelling from the burn. So, namamaga yung sugat sa pagkakasunog. The priest shall pronounce him clean, for it is the scar from the burn. Kasi di ba pag napapaso ang isang tao, nagkakaroon ng peklat yon. Umaangat yung balat, no? Nakakita na ba kayo ng taong nasunog? Nagdi-disfigure
yung skin kapag nasunog, no? Pero clean na matatawag yon. Dahil di nakakahawa yun. So magaling na siya. If a man or a woman has a sore on the head or the beard, sa ulo or sa balbas, no? Kung merong sugat, then the priest shall examine the sore. So may mga psoriasis sa ulo, tsaka sa bigote, di ba? And indeed, if it appears deeper than the skin and there is in it thin yellow hair, then the priest shall pronounce him unclean. But it is a scaly leprosy of the head or beard, balakubak. Nakakahawa din ng balakubak. Galing ito kasi ito sa Malassezia, no? Malassezia. Nakakahawa yun. Kasi it's a type of yeast, no? Yung Malassezia, type of yeast yon. Kaya nga, di ba, binanggit natin dati na yung mga fungi like mushroom galing sa dumi yan, yung mga yeast galing sa dumi, no? Kaya di ba ayaw ni Almighty Father tayo kumain ng dati ng mga mushroom, pero nung dumating na si Jesus Christ, sige, kainin niyo na lahat. Kasi mabubuhay na tayo, hindi na tayo mamamatay. Ano yung mabubuhay? Mabubuhay tayo. We have a hope in the future. Because of Jesus Christ, pwede nang kainin lahat. But if the priest examines the scaly sore, and indeed it does not appear deeper than the skin, and there is no black hair in it, then the priest shall isolate the one who has the scale 7 days. Naka-isolate. Yung psoriasis kasi, no? Yung psoriasis, hindi naman nakakahawa yun. Pero yung balakubak, yun ang nakakahawa. Verse 32. And on the 7th day, the priest shall examine the sore, and indeed if the scale has not spread, and there is no yellow hair in it, and the scale does not appear deeper than the skin. Kaya nga hindi tayo dapat pwedeng maghiraman ng suklay, di ba? Pag may suklay yung isang tao, huwag mong heheramin. Kasi baka mahawa ka ng balakubak. Ganun yun. Or damit. May mga tao mahilig sa mga second hand na mga damit or ukay-ukay. Huwag tayong bibili kasi hindi tayo sure. Nakapunta ako sa isang laundry shop. Ang nililinis niya or ang nilalaundry niya ay mga ukay na damit. Iba ang amoy. Ba't ganon? Iba ang amoy ng mga ukay na damit. Kasi iba-iba ng klase ng tao sumuot nun. Kailangan pakuluan. Nilalagay lang sa washing machine eh. Kahit sabon, tubig, hindi pwede. Dapat kulo. Or, anong sabi dito? Itatapon, susunugin. Kaya hindi tayo dapat bibili ng ukay. Tuloy natin, ano? In the 7th day, the priest shall examine the sore, and indeed if the scale has not spread, and there is no yellow hair in it, and the scale does not appear deeper than the skin. And he shall shave himself, but the scale he shall not shave. So, kung meron siyang sugat dito na balakubak, tatanggalin niya yung buhok niya, i-shave niya. And the priest shall isolate the one who has the scale another 7 days. Kaya scale na itong matatawag kasi parang namumuo-muo siya, no? Namumuo na mga yeast sa ulo. Gawa ng Malassezia yeast. Verse 34, on the 7th day the priest shall examine the scale, and indeed if the scale is not spread over the skin, and does not appear deeper than the skin, then the priest shall pronounce him clean, and he shall wash his clothes and be clean. O, pati damit, dapat hugasan, labhan.
Pati yung hinigaan. Pati pala yung mga ano, yung an-an, nakakahawa yun, ano. At saka yung mga warts sa katawan, no? Sa mga mukha-mukha, nakakahawa din yun. Kaya wag magheheraman ng towel. Dapat pinapakuluan. Ano ba, nagpupunta kayo sa mga hotel, hindi tayo sure. Verse 35, but if the scale should at all have spread over the skin after his cleansing, then the priest shall examine him, and indeed if the scale has spread over the skin, the priest need not seek for yellow hair, he is unclean. Hindi na maghanap ng yellow hair, kasi madumi talaga siya. Verse 37, but if the scale appears to be at standstill, and there is a black hair grown up in it, the scale has healed, he is clean. Pero kung yung scale or yung parang balakubak, no? Hindi siya nag-spread, hindi siya kumakalat. Naka-stay put lang siya. Naka-ano lang siya, nagre-resting lang siya. Tapos merong tumutubo na hair, clean yung tao na yan. And the priest shall pronounce him clean. If a man or a woman has bright spots on the skin of the body, specifically white, bright spots, pimples, no? Isa pa yon, pimples. Kasali yun sa leprous skin or leprosy dito sa Bible, ha? Pimples, pigsa. Yung pimples, saka pigsa, no? Yung pimples, yata nagkaka-pimples kasi bacteria rin yun. Nag-accumulate sa mukha. Then the priest shall look, and indeed if the bright spots on the skin of the body are dull white, it is a white spot that grows on the skin, he is clean. Mga ano to, mga whiteheads, no? Kasi white spots sa skin, makintab. As for the man whose hair has fallen from his head, he is bald, but he is clean. No? Para sa isang lalaki naman na yung buhok niya nahuhulog. Uy, baka kasi may tao dito nung time na to na nagtataka siya, ba't nawawalan ako ng buhok? Ba't nagkukulang ang buhok ko? Nagninipis ang buhok ko, bakit? As for the man whose hair has fallen from his head, wala naman siyang sakit, kalbo lang siya, pero malinis siya. Yun ang ibig sabihin dito. Nakakalbo ka lang, wala kang leprosy, wala kang skin disease. Nakakalbo ka lang, natural lang yun. Ha? Tingnan niya yung hair ninyo, makakalbo na. Verse 41, he whose hair has fallen from his forehead, he is bald on the forehead, but he is clean. Ngayon, kung ang isang lalaki naman, ay yung buhok niya ay nahuhulog dito sa forehead, nababawasan, nahuhulog. Oy, ba't may dami kong buhok dito nahuhulog? Kalbo lang siya sa forehead. Ha? Pero malinis siya. Nakakalbo ka lang, brother. Wala kang sakit. Hindi yan leprous skin. And if there is on the bald head or bald forehead a reddish white sore, it is leprosy, breaking out his bald head and his bald forehead. Pero pag may tumutubo pag may tumutubo sa ulo mo na kalbo, may reddish white dyan, parang pigsa or pimple, no? Then the priest shall examine it, and indeed if the swelling of the sore is reddish white on his bald head or on his bald forehead, is as the appearance of leprosy on the skin of the body, he is a leprous person, he is unclean. The priest shall surely pronounce him unclean. His sore is on his head. So, sa ulo siya tumama, hindi sa body. Sa ulo tumama yung skin disease, or sometimes it's only pigsa. Skin disease na yun or leprosy na rin matatawag sa Bible. Now the leper on whom the sore is, his clothes shall be torn
and his head bare. Sisirain yung kanyang damit. Hindi na niya susuotin yun. Kakalbuhin siya. And he shall cover his mustache and cry, unclean, unclean. So pag pupunta siya sa public places, dapat gaganon siya. Hindi pwede yung laway talsek. Dapat ganon siya. Kasi makakahawa. Yung Hansen's disease, laway. Mahawa sa laway. No? He shall be unclean, and all the days he has sore, he shall be unclean, he is unclean, and he shall be dwell alone. His dwelling shall be outside the camp. Ito yung sakit ni King Azariah. Hansen's disease. Kasi yung laway niya, makakahawa yon. All the days of his life. Kasi nung time na to, walang gamot para sa Hansen's disease. At yung Hansen's disease, mauubos yung mga daliri mo, pati ilong mo, pati tenga mo, lahat ng mga nakaprotrude na mga parte ng katawan ng tao, even the toes, fingers, nose, ears, sometimes lips, kinakain ng virus or bacteria. Kaya, forever siya mag-isa sa camp niya, sa bahay niya, gaya ni King Azariah. Ngayon, anong gagawin ngayon sa mga damit? Susunugin, sisirain, hindi na gagamitin. Dito sa verse 47 up to 59 of Leviticus chapter 13. Kahit ano pang klaseng material yan, sunugin na yan. Kahit leather pa yan, kahit mahal yan, susunugin. Kaya wag tayong bibili ng mga ukay dahil hindi natin alam kung pinakuluan ba yung damit na yon. Ba't kasi nauso yun? Dahil sa hirap ng buhay ng tao, di ba? Pero tinuturuan tayo ni Almighty Father ng tama. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Pati yung health ng mga tao, iniisa-isa niya. Kaya yung mga sakit natin, alam ni Almighty Father, ano lahat ang dahilan. Bakit tayo may sakit? It's because of our iniquities. Dahil sa iniquities natin, yung ating immune system humihina. At dahil sa humihina yung immune system natin, lumalakas ngayon yung mga bakterya at saka mga virus pumapasok sa katawan natin. Humihina ang immune system natin because of emotional stress or physical stress. Kaya pinagbabawal ni Almighty Father dati kumain ng mga bawal ng pagkain, no? Pinagbabawal ni Almighty Father. Pero ngayon, pwede na tayong kumain ng crabs, ng eel. Bawal dati yung eel eh. Pwede na kumain ng eel, pwede na kumain ng talangka, talaba, tulya, tahong, escargot, snails, na pwede na kumain. Kasi yung mga yon, bottom feeders yon. Ang kinakain nila mga bulok. So ayaw ni Almighty Father tayo kumain ng bulok. Gusto niya tayong protektahan. But since matigas ang ulo natin, gusto natin kainin lahat ng mga bagay, matatakaw tayo, inalaw lang ni Almighty Father, but for us to be saved, for us to
inherit God's kingdom, we should obey our Father and have faith in Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.